Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa ating daily devotion ay makikita sa Unang Kronika, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Binigyan niya si David ng mga kahoy na sidar at nagsugo rin siya ng mga kantiro at karpintero upang gumawa ng palasyo para kay David. Dito nabatin ni David na pinagtibay na ni Yahweh ang pagiging hari niya sa Israel at ang kanyang kaharian at pinasagana alang-alang sa bayang Israel. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ilalahad ngayong gabi ay mula sa aklat ng unang mga kronika, Kabanata 14, talata 3 hanggang 4. Dinagdagan pa ni David ang kanyang mga asawa sa Jerusalem at nagkaanak siya ng marami. Ito ang mga anak niya na sinilang sa Jerusalem, sina Samua, Sobab, Nathan, Solomon. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin yun ay mula sa libro ng unang kronika, chapter 14, verses 5 to 6. Ibhar, Elisua, Elpelet, Noga, Nefeg, Japhia. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang kronika chapter 14 verse 7 to 8. Elisama, Beeliada at Eliphelet. Tinalo ni David ang mga Filisteo. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ang piniling hari sa buong Israel, tinipon nila ang lahat ng sundalo nila upang hulihin siya. Ngunit nabalitaan iyon ni David at sinalubong niya sila. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 1 Chronicles chapter 14 verses 9 to 11. Ito po ang nakasulat. Unang sinalakay ng mga Filisteo ang libis ng Rephaim. Itinanong ni David sa Diyos, labanan ko po ba ang mga Filisteo? Magtatagumpay po ba ako laban sa kanila? Humayo ka, sagot ni Yahweh. Pagtatakumbayin kita laban sa iyong mga kaaway. Kaya't sinalakay niya ang mga Filisteo sa Baal Pirasim at natalo niya ang mga ito. Sinabi ni David, kinasangkapan ako ng Diyos upang lupigin ang mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ang lugar na yun na Baal Pirasim. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 14 verses 12 to 14. Naiwan doon ng mga kaaway ang kanilang mga Diyos-Diyosan at inutos ni David na sunugin ang mga ito. Sumalakay muli sa libis ang mga Filisteo. Dahil dito muling nagtanong sa Diyos si David. Sinabi sa kanya, huwag mo silang sasagupain ng harapan. Lumibot ka at doon ka sumalakay sa may likuran, sa tapat ng mga puno ng balsam. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa panibagong araw na ibinigay po sa atin na tayo ay nakakapagpatuloy sa ating ginagawa, ang devotion, no? At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay nasa 1 Chronicles, no? Chapter 14. At ang ating pong babasahin ay mula po sa 15 to 17. Sabi po dito, kapag narinig mo ang mga yabag sa itaas ng mga puno, sumalakay ka na, sapagkat pinangunahan ka ng Diyos upang wasakin ang kubo ng mga Palisteo. Ganon nga ang ginawa ni David at naitaboy niya ang mga Palisteo mula sa Gibeon hanggang sa Jezer. Naging tanyag si David sa buong lapain at ginawa ni Yahweh na matakot kay David ang lahat ng mga bansa. Amen, no? So, dito makikita po natin, no, isa sa napakagandang ginawa ni David, yung nagtatanong siya sa Panginoon. Isang napakagandang puntos nito na bago gumawa ng hakbang si David na makipaglaban sa mga Palisteo, nandun yung pagtatanong niya na lalabanan ko po ba ito? Matatalo ba namin ito? Na makikita natin na isang katagumpayan, no? Yung kasama mo ang Diyos sa isang laban, na sa iyo mangunguna sa iyo,
Ito po ay hindi basta-bastang laban, no? Sapagkat alam ni David na sa kabila ng siya isang magiting na mandirigma, yung kanyang laban ay alam ni David na kapag kasama niya ang Diyos, mas mainam at sigurado yung katagumpayan. Hindi umaasa si David sa sarili niya kakayahan, bagkus ipinapagkatiwala niya ito sa Panginoon sapagkat alam niya na kung sasamahan siya ng Panginoon, ganap yung tagumpay na matatapo niya. So, purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.